mamaya pag-uusapan natin. Alam niyo mga kapuso na merong isang dayuhang aktor, di ba, Orly? Nagbakasyon sa Palawan. Nakabalitaan ko yun. Pag alis niya dito sa Palawan, dumiretso siya ng Dubai, na ngayon under medical coma siya, induced coma ito, dahil nakakuha siya ng bacteria na very aggressive sa kanyang pagbisita sa Palawan. Tinetrace na Yan. yata ko ano yung mga pinuntahang lugar. Oo, anong yung... kinain niya. Yan, lahat yan. Pati tubig niya na ininom, tinetrace na ho. Dahil saka baka naman hindi dito nakuha. Pwede rin, pwede. Oo. Baka naman bago pumunta rito. Sana nga. Pumunta Diyos ko ng kung naman. saan lugar yan siguro. Dito lang na-tsempohan dahil dito nag-enjoy siguro yung aktor. Pwede. O baka naman hindi matagal din yung epekto ng bakterya, di ba? Malaman na Anyway. rin po natin yan. Hindi, napakahirap kasi noon. Dami talaga sabi, baka kumain niya ng kung ano-ano mga Exotic food. foods dito sa atin. Baka nabigyan pa yan ng sawa o Naman, pwede ba yun? Naku, O, eto na, ano-ano nasa pa. linya na natin si Asek Albert Domingo. para maging malinaw po lahat ng Yes. mga katanungan niyo po tungkol po dyan. Ha? Tagapagsalita po ng Department of Health. Asek, good morning. Good morning, Miss Weng and Sir Orly. Magandang umaga sa lahat, mga kapusong nakikinig at nanonood. Good morning, Asik Albert. Sir, meron Opo, pong good morning po. napabalita na isang dayuhang aktor. Ang pangalan nito ay, siguro nabalitaan nyo na to, Asek, ano po. Ang pangalan niya si Manuel Masalva. Kilala siya sa Yes. merong series na kanyang kung saan siya uma-acting. Pero nagbakasyon siya dito sa Palawan. Pagbalik niya doon, nagpunta siya ng Dubai after ng Palawan, and doon nagkaroon siya ng medical emergency, sumakit daw po na matindi ang tiyan. So naoperahan, ngayon induced coma siya. Ang sabi po, nakakuha siya ng very aggressive na bacteria dito sa kanyang pagbisita sa Palawan. Meron ba kayong nalalaman na anumang impormasyon kaugnay po nito? Yes, Miss Weng, nung una naming nabalitaan yan, sabay-sabay tayo nakakita, ito ay mula sa isang press release ng manager ng aktor na nasa Dubai, dun sa ulat. Ngayon, ang unang ginawa namin, nagpatanong kami, locally kasi walang report na pumapasok. So, wala kaming hawak na data locally kung ano yung nangyari. But officially, nagtanong na kami dun sa dalawang bansa na pwedeng pagkuhanan ng impormasyon. Sino yun? Una, nagtanong kami dun sa UAE, sa Dubai, kung meron bang notification na sinasabi under international health regulations. And then, pwede rin nagtanong rin kami dun sa kabila naman pwedeng panggalingan ng balita sa Mexico. Kasi isa siyang Mexican national. Yes, opo. So, yun kasi yung official channels na makukuha natin. Locally, nagtanong rin kami sa mga una informally sa mga networks. Ganun naman ng surveillance Magtatanong-tanong kami sa mga kakilala namin, may nababalitaan ba kayo? Wala namang nag-feedback. And even yung mga local government units at yung mga private hospitals, walang nagsasabi. So, ang impormasyon na parang pinanggagalingan ng ating opinion is really kung ano yung nirelease ng kanyang publicist. Ang sinasabi po dito sa statement, actually lumabas sa GMA News Online, natukoy na raw po ng mga doktor yung uri ng bakterya at nabigyan na siya ng tamang antibiotic. Yung type na yun ng bacteria, may information po ba kayo doon, Asek Albert? Kasi mahalagang malaman natin para kailangan ba natin na mag-advise sa public, lalo na po doon sa mga dayuhang turista na hindi sanay dito sa ating pong kinakain, sa ating kapaligiran? Yes, actually pareho tayo ng inisip, Miss Weng, Yung ngayong unang tanong namin ano kaya yung bacteria na sinasabi? Kasi ayon dun sa publicist, natukoy daw ng mga doktor. Sabi namin, sana sinabi na nila kung natukoy nila, di ba? Kasi hindi nila sinabi. So what we can do is, we can infer, sabi nga nila sa science, mag-i-inference tayo based dun sa mga datos na binigay nila. Una, sinabi nila, pag sinabi hong medically induced coma, hindi po yan nakakatakot. Pag ibig sabihin ng medically induced, yung doktor mismo na may pahintulot ng pasyente o ng kanyang pamilya ang nagsabi na kailangan nating i-sedate, kailangan nating patulugin yung pasyente dahil ano mga posibleng dahilan. Pag nasa loob ng intensive care unit ang isang pasyente at kailangan siyang tubuhan sa Tagalog or lalagyan ng endotracheal tube dahil hihinga siya sa makina, ayaw natin nagising yung pasyente dahil nakakairita ho yun parang papalag yung pasyente. So ang ginagawa ng mga doktor para hindi ma-stress, pinapatulog. But that is not bad kasi ibig sabihin yung gamot po ay pinapatuloy. And then habang nangyayari yun, as we also get from the report, papasok yung antibiotics and then over time, ayon rin sa report ay bumubuti yung baga.
So ibig sabihin, Orly and Dueng, ayon dun sa report, talagang lahat is an inference kasi wala tayong hawak na data eh. So ang inference na nakikita namin is bumubuti ang ating aktor at yung mikrobyo, kahit masabihin nilang aggressive, ay hindi bago at hindi delikado dahil nagagamot siya. Okay, well, at least kasi nung pagdarinig mo nga naman yung comatose, iba yung dating sa mga Totoo yan. ordinary mamamayan. Pero Asek, ano yung mga mahalagang detalye? Sabi niyo kasi nakapag-ugnayan ho kayo sa UAE. Yes. Siguro din pati At sa sa Mexico. hospital, sa mga doktor. Ano ho yung mga impormasyon na nakuha at binigay po sa inyo, pinagkaloob sa atin? Wala pang pumapasok Orly kasi paliwanag ko na mabilis yung sistema ng IHR no. Yung international health regulations kasi ang mga sakit na binabantayan yan yung mga tinatawag na notifiable. Halimbawa, kung COVID-19 notifiable yan, yung mga bagong variant kaya nalalaman natin kung may mga bagong variant sa ibang bansa. Kung merong Ebola, Marburg, yan yung mga talagang delikado, malalaman kaagad natin. Pero kung ito ay isang mikrobyo na matagal nang meron at hindi naman ganun kadelikado, hindi yan nagno-notify sa IHR. Kailangan makukuha natin yung datos mula dun sa mismong pasyente kasi ang pasyente ay may karapatan rin na in general, magsi sa ibang bansa, kung ayaw niyang i-disclose yung detalye ng kanyang sakit at hindi naman ito IHR notifiable, hindi niya kailangan i-disclose. Okay, pero hindi ito worth na halimbawa yung DOH ay kailangan makipag-coordinate direkta doon sa hospital and get the information itself or baka sakop ito ng patient-doctor or hospital relationship o facility, Dr. Albert Domingo? Sakop po yan ng doctor-patient confidentiality at ang pagkakataon lang para manghimasok ang gobyerno, lalo na ngayon kasi nasa ibang bansa siya, so hindi yung gobyerno ng Pilipinas, ay papasok lang kung merong ang public health concern. So ang interpretation ko doon, Ms. Weng, is the fact na yung UAE sa Mexico ay hindi nag-aalerto. Ibig sabihin, from their government's perspective, hindi rin ito kabaha-bahala. Dahil kung talagang nakakahawa yan at delikado yan, doon pa lang, bago lumabas sa dyaryo yung balita ay, or sa himpapawid, ay nakarating na sa amin yung notification. Kasi for example, yung MPOX, sinasabihan kami kagad eh. So mayroon ba tayo, wala tayong dapat na kailangang ipaalala sa mga, lalo na yung mga dayuhan, dahil bakasyon period ngayon, Asek? Yes. Ang magandang ipaalala natin. So, ang dagat, magandang puntahan yan, pero may mga mikrobyo rin yan na hindi naman ho dapat katakutan. May dalawang paraan para pumasok ang mga mikrobyo sa ating katawan kung tayo ay nasa dalampasigan. Una, sa pagkain, at ikalawa, kung meron tayong sugat. So, sa pagkain, pag tayo po ay kakain ng mga, sarap pa naman ng seafood ngayon, no? Ito yung mga hinala namin, kasi pwedeng nakuha ni Manuel sa pagkain or kung hindi sa pagkain, sugat. So, medyo umiwas po muna tayo dun sa mga hilaw unless talagang confident tayo. Kasi ang sarap kumain ng kilawin, ang sarap kumain ng talaba, di ba yung mga sariwa, lalo na pag sariwa. Pero just make sure na may tiwala tayo dun sa nagpe-prepare at sanay tayo dun sa ganun. Kung di tayo sanay, lutuin na po natin. Ikalawa, kung meron ho tayong sugat or kahit hindi sugat, nakalmot or any suspicion na meron tayong posibleng break sa balat natin, wag ho muna tayong maligo sa dagat dahil pwedeng pumasok doon ang mikrobyo. Minsan kasi natataon yung masyado ng maraming toxin siguro sa sikmura, tas natapat na merong kinain na nagdagdag ng additional toxin sa katawan. Matinding epekto sa katawan ng tao minsan yun. Kaya akala siguro nila simple hindi lang natunawan. Pero matindi rin ang epekto, Asek Albert, ano? Yes, tama yun. Kasi gusto rin nating malaman na kung ano ba yung kondisyon na yung sa aktor natin. Na siya ba ay sanay dun sa lugar or meron ba siyang pinuntahan na party or restaurant na kumain siya ng ganung bagay. Yun kasi yung mga missing pieces of information. Pero para sa lahat ng mga kapuso na nakikinig, wag ho kayong kabahan dahil yung pong mga sinasabi kong precautions, yun po yung makakaiwas sa atin sa sakon ng ganyan. Pwede rin may pre-existing condition siya, Asek, bago nangyari ito sa kanya, no? Ito si Manuel. That is another possibility. And based on the news report, kasi parang March 18 pa lang lumipad na siya ng paalis ng Pilipinas, tapos 2 days later nangyari. So napaka-narrow nung window. Kasi sa epidemiology, kailangan malaman din natin yung timing. Talaga bang nanggaling ng Pilipinas yan o nagkataon lang napadaan siya ng Pilipinas, pero baka nakuha niya yan sa airport habang naka-stop over siya. Alright. Asak, samantalahin ko na lang. Kumusta yung mga kaso ngayon sa mga ospital ng mga pasyente noong nakaraang linggo? Parang ang dami raw respiratory cases sa mga ospital. Kumusta ho ngayon, Asak?
So far sa ating monitoring po ng ating influenza-like illnesses, hindi ko lang hawak yung exact na numero ngayon, no? Pero wala kaming nakikitang unusual or lampas na pagtaas. Posible nga yung nakikita nating crowding sa ospital, parang yung nangyari po sa PGH10 na sa ngayon sa balita ko ay medyo bumubuti na yung kalagayan. Pero pagka ang mga ward ho kasi ay hindi nakaka-discharge ng pasyente, parang pila yan eh. Hindi na ipapasok yung mga pasyente sa emergency room. So ang solusyon po dyan is, one is of course preventive care. Kung kayang tignan naman sa mga health center, doon na po muna tayo pumunta. Huwag tayong dumiretso sa ospital. Or ikalawa, piliin natin yung pupuntahan natin na ospital. Huwag yung sa mga sikat kagad. Kasi may mga ospital naman na malapit sa atin, baka may bakante. Yung alam po kasi iba, lalo na yung iniingatan, pneumonia, lalo na sa mga senior citizen, yun iniiwasan ngayon. Kaya minsan, pag matagal na, ilang araw nang inuubo, talagang kung pwede lang, dali na dun sa mga alam nilang hospital na maraming mga magagaling na mga doktor. Opo. Ang pneumonia, magandang punta yan Orly, no? Ang pneumonia, titingnan natin kung ano yung sitwasyon. Yung nabanggit mo na senior citizen, kung yan ay high risk, kailangan siyang i-hospital. Pero nakikita rin po naman ng doktor kung kayang gamutin on an outpatient basis. Depende dun sa assessment. So maganda hong magpatingin, pero wag ho nating para bang iisipin na kailangan ma-confine agad. Antayin natin yung abiso ng doktor. Alright. Asak, maraming salamat po sa inyo at sa mga impormasyon na yan, lalo na yung inyong muli ay ibibigay na payo sa mga may mahaba-habang bakasyon ngayon. Sabi ni Asek, kung pwedeng, ano sabi niyo kayo na Asek, kung pwedeng lutuin ng lutuin. Lutuin. Yes. At kung may sugat o may scratch sa balat, wag agad. Asek, bakit sa probinsya namin? Pag ikay may sugat, magandang maligo sa dagat, mabilis daw gumaling. Lalo na pag Biyad de Santo. Totoo po yun. Paniwala yun sa amin. Hindi ba tama yung ganon? Myth yun? Actually, Miss Weng, ako rin nung lumalaki, Ilocano ako, ganyan yung alam kong kultura na parang sabi nga nila noon kasi may iodine daw yung So yung tubig sa salt dagat. daw, yung salt, natural salt niya. Opo, pero ang advice kasi namin is, lalo na ngayon na iba na climate change, yung mga mikrobyo nandiyan, ang mikrobyo naman, nandyan lagi yan, hindi yan nagiging harmful unless makapasok sa loob ng katawan. So, wag na ho nating i-risk. Kung may sugat tayo, yung tamang paggamot po na gumagamit tayo ng iodine, nilalagyan natin ng bandage or ng band-aid. Pero wag na muna tayo mag-swimming kasi baka doon pumasok yung mikrobyo. Yun, malinaw. At least naliwanagan ako doon, Asek. Yung aking prom-di mindset na wala. Thank you po, Asek. Thank Salamat you. po sa inyo. You're welcome, Weng and Orly. Magandang umaga, mga kapuso. Good morning, sir. Tagapagsalita po ng Department of Health, DOH, Asek Albert Domingo, nyo pong napakinggan.